Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. So, ito po ay pag-pay po ng multiple payment from multiple investors. So, isang resibo lang po siya, pero tatlong tao po. So, pinag-isa lang po nila yung resibo. Okay, so gagamitin po natin yan para po makapag-guide tayo, para po meron po kayong guide, para po kapag gusto nyo i-try next time, pwede nyo pong gawin. Okay? So, ayan. Dito na po tayo. Ayan. So, papakilala ko ba sarili ko? So, ako po si Edita Bernabe. Ito na po yung pangalan niya yan. Okay, so isa po akong marketing director. Okay, so kapag nag-login po tayo sa portal natin, okay, so lagi po natin sinasabi, lagi po namin nire-remind sa inyo na kung magbabayad po tayo, sa kiosk 2 po tayo pupunta para po mas mabilis. Okay, so pupunta po tayo sa tools, and then pupunta po tayo sa kiosk 2. Ayan. So, pag nasa kiosk 2 na po tayo, ito po ang mag-a-appear. And then, make sure po, lagi nyo pong check kung dito po sa taas na to, kung kayo po ay naka-login. Pero kung nabasa nyo po ay you are not logged in, i-click nyo po yan para po mag-login kayo gaya nito. Okay, naka-login po ako. Okay? And then, ito po, napakarami pang pagpipilian kung ano po yung babayaran natin. Okay? So, pinag-isa na po nila yung healthcare ngayon, yung Kaiser. So, ngayon magkakasunod na sila. Binago na ng IMG yung kanilang style. So, ito po, so regular subpay po tayo. Kung tayo po ay regular na nagbabayad ng Kaiser natin, so sa regular subpay po tayo ng Kaiser. And then, yung magre-renew po ng accreditation, yung tuwing December po na 1.5, dito po yan sa accreditation renewal sa IMG membership. Okay? And then, ito po, marami po kayong pagpilian. Kung kayo po magbabayad ng most 18 nyo, itong subpay, and then kung gusto nyo naman dumiretso sa PDF, dito po yan. Okay, and then dito naman po sa Soldibo Fund, kung kayo po magpo-fund sa Soldibo nyo, and then sa Fidelity. Ayan, and so on. Marami pa po dyan. Okay? So, ngayon po, ang akin pong uunahin ay ang accreditation renewal. Okay? So, ayan. So, once na-click mo po na po yun, ito po ang lalabas. So, disregard nyo lang po ito kasi nailagay ko kanina. So, dito po sa coverage, so kapag ka-click nyo po yan, ito po ang lalabas. So, 2020 po ngayon. So, 2021 po ang babayaran natin for next year. So, 2021 po ang pipiliin natin. Okay? And then, sa agent code naman po, so kapag pinlik niyo po yung search na yan, and then, i-enter po natin yung, ikitin po natin yung ating code kung tama po yung, dapat po, kung tama po yung code na piniliin natin, ay lalabas po yung pangalan natin dito. And then once na lumabas po, i-click po natin yan. Okay? And then kung nakikita niyo po dito, automatic na po siyang 1.5 nakalagay kasi malalaman naman po dyan kung kailan po kayo nagpa-member. So 1.5 po to. So ayan, complete na po yan. And then ito po ang magiging itsura once na pinili niyo po yung name nyo kanina. Okay? So coverage for next year, and then kung tama po yung code, and then lalabas po pangalan. And then, i-click na po natin yung next. Ayan. So, ito na po yung ginawa ko. So, tatlong tao po sila na isang Kaiser, dalawang renewal. So, tatlong magkakaibang tao po sila. Ayan. And then, so dito po, so nilagay ko po yung pangalan ko and then yung aking email para po ako po makaka-receive ng kanilang resibo. Dahil once na nag-pay po tayo dito, ay magsisend po ang IMG ng resibo from ePay. Okay, sa kiosk 2. So, pwede naman pong hindi, kahit hindi po yung pangalan nyo at email nyo. Kung pwede pong isa dito sa mga investor na to, isa dito na pwede nyo pong ilagay dito, mga pangalan nyo at, pangalan at kanilang email, para po sila mismo ang makaka-receive ng resibo nila na nag-pay nga po kayo. Okay? So, nasa sa inyo po yan. Kayo pong mamimili. Ayan. And then, madalas po sa atin ay resibo. So, bank deposit dito po ba? So, madalas po dito tayo. And ito po pagpipilian. Ito pong credit card via PayPal po yan. So, may extra charge po yan kung credit card via PayPal.
Kung debit card po, ayan, banknet. BDO bills payment, ito po yung over the counter. Okay? And then Parawan Express, and then pay at cashier. So, dito po tayo always. So, dito po ako kasi dito po sila deposit sa bank deposit. And then, kung gusto niyo naman po mag-add pa ng transaction, ito lang po pipindutin yung add more transaction. So, once na na-click niyo na po yung add more transaction na yan, babalik po kayo ulit dito sa kiosk natin. Okay? And then, pipiliin niyo lang po ano pa yung ulit yung gusto niyo bayaran ulit na idagdag doon. Okay? Ayan. So, kiklik na po natin yung remittance bank deposit na yan since resibo po ang hawak natin. Ayan. Okay? So, make sure always i-click niyo po ito. And then, pipilapan niyo po lahat-lahat po. Okay? So, ito po yung, kung tama po yung halaga ng binayad na nakalagay sa resibo. Ayan. And then, i-click na po natin yung next step. And then, after po na-click natin, ito po ang lalabas. And then, i-click po natin itong arrow na to. And then, pag na-click po natin yan, ito po ang lalabas. So, mamimili po kayo kung ano pong bangko ang pinagpimitan nila ng pera, ng kanilang payment. So, since Banco de Oro po ang lagi nilang pinag-remittance, so sa Banco de Oro po ang i-click natin dyan. Okay? So, napakarami po pagpilan dito. Ayan, kung IMG po, through PayPal po kayo sa IMG, ayan, dito. Okay po. Ayan, so sa PHP Banco de Oro tayo. And then, click na po natin yung select dyan. Pag na-click na po natin yung select, ito na po ang lalabas. Okay? So, ayan, kung nakita niyo po ito na po yung kanya. And then, lagi niyo po i-check kung tama po yung mga, yung account number ng BDO. Ayan. And then, nakita niyo po ito yung preference number ng inyong ng ePay. And then, i-click na po natin itong blue color na yan. Okay? Para i-send po natin yung proof natin na resibo. Pag na-click na po natin yan, at dito na po lalabas. Okay? So, dito po, ikikiin niyo po yung kung tama po yung kung tama po yung date kung ano pong date na nasa resibo nung nag-pay kayo, yun niyo po lalagay, and then yung deposit code po na nakalagay sa resibo. Okay? And then once na okay na po yan, i-click lang po natin yung select file. Pag na-click na po natin yung select file, mag-automatic na po yung magda-direct po sa sa file nyo kung nasaan yung resibo. Hahanapin nyo po yung kung nasaan yung resibo na dindownload nyo, okay? Resibo po ng payment nyo. So once na okay na po, na-click nyo na po yon, and then mag-a-appear po ito. Siyempre, hindi po dito sa gilid, no? Kasi hindi ko lang po mailagay. So mag-a-appear po yan dito sa pagitan po ng select at saka ng submit. Okay? And then, kung nakikita nyo po ito, may sinulat po ako dito. So, sinulat ko po dito para po kay halaga ng payment at saka po kung galing kanino. And then, kung para saan, Kaiser. And then itong sumunod, itong sa 1,500 para sa renewal. And then, para kay Juan de la Cruz. And then, another 1,500 sa renewal para kay Petra. Okay, so sinulat ko po dyan, maka-intact po yan sa resibo. Okay, so make sure po hindi lang natatabunan itong gitna. So naka-intact po yan. So pag okay na po yan, i-click na po natin yung submit. Okay, and then pag na-click na natin yung submit, ito na po yung lalabas. Your payments under verification. Which sabihin, okay na po yun. So abangan nyo lang po yung email na resibo sa email nyo kung kanino pong email nilagay nyo kanina. Okay? And then kung Kaiser po yung babayaran nyo pala, so ipapakita ko lang po sa inyo. Siyempre maglalagin tayo sa Kaiser. So once na naglagin po ka sa Kaiser, ang ilalagay nyo po na kapag nagpunta po ka sa kiosk 2 at pinindot nyo po yung Kaiser Subpay doon, ay lalabas po, may mag-a-appear po doon. And then kailangan nyo pong ilagay yung application number. So hindi po policy number, okay? So, ito pong application number na to ang ilalagay natin. Okay? And bago po yun, make sure po, siguraduhin natin kung may pang ilang payment na nakalagay dito. And then, kung hindi po kayo sure, pumunta po kayo dito sa View My Payment History. So, titingnan nyo po doon kung na-click nyo na po yan, titingnan nyo po doon kung meron pa po bang pending at kung ilan po yung nakalagay sa verified. Okay? So, kunyari nakalagay sa verified 4.
And then may nakalagay na isa sa under verification, sa pending na isa. So ilalagdag niyo po yun sa sa verified. So halimbawa, 4 sa verified, isa sa pending, so 5. So ang gagawin niyo po, pang-anim na pong payment niyo ang gagawin niyo kapag kayo po payment ulit ngayon. Okay? Kasi mag-appear na rin po yung sa pending, so pang 5 yun, and then pang-anim po yung iulog ngayon. Okay po? Gets po? Hindi po ba nakakalito? Okay? Ayan. And then, yun na po, itong application number po ang ilalagay natin. Okay? So, pwede nyo pong isulat, or kung magaling naman po kayo, pwede nyo lang pong i-highlight yan, i-copy-paste nyo, para po ilagay nyo po din sa close to mamit, sa pagbabayaran nyo. Okay? Ayan. Hopefully, hindi po kayo nalito sa mga pinagsasasabi ko. Okay. Ayan. So, thank you po. And to God be the glory. And please like and subscribe po. At sana po nakatulong po sa inyo to. Okay? And happy learnings po. And then pwede nyo rin pong i-share po sa mga team nyo, sa mga baguhan, kung wala pa po silang masyadong alam at wala po kayong time para magturo sa kanila, pwede nyo pong i-share sa kanila to. Okay po? Ayan. So, sana po nakatulong sa inyo. Ayan. So, marami pa po akong uploaded na meron pong isang upload ko na i-link ko po dito sa video na to. Nakalink po dito sa video na to. So, pwede nyo pong i-check niyo. Okay po. Ayan.